meron akong extra na nagkakakitaan paminsan-minsan. So ngayon punta tayo at magde-deliver tayo ng mga groceries. So nakapamili na ako kanina, so i-deliver ko na lang ang mga groceries. Kukwento ko sa inyo yung about dito sa aking extra income part-time. Sige guys, later ulit. Hello guys, tapos na akong mag-Instacart. So simula 7:30 ng umaga hanggang 12:16 ng tanghali, tapos na ako. 3 batch lang yung ginawa ko. Kasi bala ko lang talaga, buong umaga lang ako mag-Instacart kasi may mga gagawin din ako sa bahay ngayong hapon. So sa 3 batches na yon, naka $68.25 ako. So not bad na yon. Kasi ano naman hindi naman ako drive ng drive. Sa 3 batches na yon, marami ng customer yon. 3 customer sa isang batch. Tapos merong 2, tapos merong yung isa lang. So not bad na yon para sa akin actually. Ang goal ko naman talaga ngayong araw is maka $50. So naka 68 ako. So na-achieve ko yung goal ko. So not bad, 'di ba? Yan guys, tapos na akong ilagay dito yung mga dahon. So, bukas pa namin ng umaga, hindi pala bukas, Friday ng umaga pa namin lalabas to sa labas. Kasi yun yung garbage day namin. Kasi pag nilabas na namin ngayon, baka kutkutin lang ng mga animals sa labas. So, dito muna siya para hindi magkalat. Yan. Yan guys, so ilalagay ko na to sa loob. Mga ano lang to, yung mga ginamit sa pagsuswimming ng mga bata. So pinatuyo ko muna dito, tapos diretso na to sa laundry basket. So yan. Para malabhan na bukas, maglalaba kami bukas. Yan.
na din. Pero walang mail, dyaryo lang. Yan guys, ito lang yung nakuha namin. Ito. Coupon. Yan. Sa Subway, Burger King. Tapos, pag gusto mo magpa-change oil, may coupon din. At mga ads. Ito ad to eh. Tapos dyaryo. So marami pa rin dito ang nakaka-receive ng mga mail sa bahay nila. Hindi tulad sa Pilipinas, di ka masyado nakaka-receive ng mail. Either sa post office mo nakukuhanin or wala naman din masyadong mga sulat kasi yung bill sa tubig, 'di ba? Sa kuryente pupuntahan mo na lang sa Meralco, 'di ba? Tapos sa tubig naman, kunyari nawasa. May nagdadala pala ng bill, sabi ni mother. Pero dati kasi, 'di ba napunta tayo dun sa ano tawag doon? Yung parang center doon nagbabayad ng bills, 'di ba? Kaya doon sa sa mga billing cash bayad center sa Pilipinas, 'di ba? Sa SM may bayad center, 'di ba? Pero dito kasi online na yung bills. Tapos yung mga sulat is kunyari mga ID, 'di ba? Yung mga ID, license 'yan, by mail 'yan. Binibigay. Hindi ka na kailangan mag-antay doon sa sa ICBC, yung LTO dito. Di na namin kailangan mag-antay doon para sa ID, i-mail na lang yung ID namin. Hindi ko alam kung ganun din sa Pilipinas. Na i-mail sa'yo. Alam ko hindi. Pupunta ka mismo sa mismong LTO, di ba? So, kukuhanin mo yung lisensya mo, di ba? So, ganun dito. So, nakakatuwa rin, nakaka-receive ka ng mail. Basta wag lang bills. Yan guys, pahinga muna ako. Ang dami ko nang ginawa. Simula umaga hanggang simula 7:30 ng umaga hanggang 3 p.m. Marami na ako nagawa. Pahinga muna ako, tapos mamaya ay magluluto na ako ng dinner namin. So, first day pa naman ng off ko, meron pa akong bukas. So, pero pa akong mga gagawin din bukas. Mag-i-instacart din ako bukas ulit, sa umaga ulit. And then sa hapon, baka mag-ayos ako doon sa storage namin. Kasi marami kaming mga gamit na kailangan ng i-declutter. Yung iba, kailangan na ipamigay, ipadala sa Pilipinas, ipapabalik bayan box. So gusto ko nang masort lahat yun para lumuwag-luwag na yung storage namin. Kasi ang daming gamit. Yeah. Yung iba mga bigay lang sa amin. Nung tumating kami dito, binigay lang sa amin nung tita ko, tapos yung mga pasyente niya, kasi nag-work siya as licensed practical nurse. So, doon sa mga pasyente niya na pupunta na sa care home, o kaya mga pasyente niya na wala na, nag-pass away na. So, yung mga gamit, ang gusto ng mga anak is ipamigay na lang yung iba. Yung iba ibebenta, pero madalang lang naman yung bumibili. So, might as well na nga, ipamigay na lang. Kasi, yung bahay ng parents nila is ibebenta na nila yun, ilalagay na nila sa market. 'Di ba? Yun. So, kaya marami kaming mga gamit dito na nakukuha. Yeah, last week, yung mga tita ko, at saka yung pinsa ko, nagpunta sila sa isang bahay. So, naghakot sila ng mga furniture. Yeah, iba-iba. Yung pinsa ko, nakakuha siya ng TV. Pero, nung inalok ako, wala naman din akong kailangan doon kasi meron na kaming couch, may TV na kami. Hindi na ako kumuha. Pero kung meron kaming magagamit doon, kukuha ako kasi libre na nga eh. Nilibre na eh. Kasi before may bayad, tapos sabi nung anak sa kanya, hindi, sige, nagbigay lang siya ng $175, so the rest is free na. Yan. So, ang galing no. Talagang kung tipid-tipid ka talaga, hindi mo na kailangan bumili. Titingin ka lang sa marketplace sa Facebook. Yung iba free lang, yung iba mura lang kung bibilin mo, di ba? So, pipili ka na lang na maganda-ganda na na bibilin, di ba? Kasi yung iba sira-sirahan na parang mas matrabaho pa ayusin kaysa bumili ka na lang ng ganon, hindi ba? Meron din namang mga ukay-ukay thrift store na nag-thrift ng mga furniture, so pwede ka rin tumingin doon.
So, pwede nga sa Facebook Marketplace, pwede rin sa mga ukay-ukay, thrift store, pwede rin pag nag-drive ka, dito sa mga street, may mga furniture na nasa labas na ng mga bahay. Sabihin, free na yun, pinamimigay na yun. So, nasa sayo na lang kung kukunin mo. Tsaka kung may sasakyan ka, kailangan mo ng sasakyan para ilasakay ng mga malalaki mong furniture. Yun. So, sige guys, mamaya ulit.